mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. At nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Vicky, bumagsak na sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng 2 naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang 2 iniresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? So, diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Arestado si Mabanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga at that time hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until such time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, ito yung budol money, na pin-prepare ng NBI at 2 maleta, tatlong maleta, 1, 2, 3. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa, 1, 2, 3. At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Ayon sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na pinapakausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So
we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na Not kayo na po ay true. nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Sa mga oras na to, Vicky, no, patuloy tayo nag-aantabay matapos ng itong inquest ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or itatransfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang latest muna dito sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong pangingikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ng larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano kay late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez noong House Speaker pa siya. Tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago nito, binalaan na umano sila ng ilang makapangirihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Wala pang tugon ng NBI sa aligasyon na set-up ang nangyari. Habang ang palasyo, iginiit na dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabanta ay kilalang social media personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya noong 2018 tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon. Kapwa may mga pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang post. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN, isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hanggang ngayon naman ay hindi pa naglalabas ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan po namin siyang kunan ng reaksyon pero wala silang tugon sa GMA News. Babala po, sensitibo ang sunod naming iuulat. Halos 7 minutong pinaulanan ng suntok, sinakal at iniuntog sa sahig ang isang babae sa Quezon City. Sa kamay po yan ng dati umano niyang live-in partner at nahuli kamyan at tinutukan ni June Veneracion. Habang nakabantay sa kanyang butik sa Barangay Bahay Toro, Quezon City kahapon ng tanghali, bigla na lang may sumugod sa babaeng itatago namin sa pangalang Sally.
ang lalaking nakamaskara at wig. Dinambahan ng biktima at saka walang awang nagpaulan ng suntok sa loob ng 7 minuto. Sinakal at binalutan pa ng damit ang kanyang muka. Grabe yung ano niya, yung gigil niya, yung pagtakip niya sa mukha ko. May tali po kasi yung jogging pants na tinatakip niya sa mukha ko. So yun po yung pinatali niya. Habang nakadapa, makailang beses pa raw inihampas ng lalaki ang ulo ng biktima sa sementong sahig. Dito nagulat siya nang malaman kung sino ang nananakit sa kanya. Siya po walang salita, wala po salita. Tuloy-tuloy lang po yung suntok niya sa ulo ko, dito sa mukha. Hindi ko alam kung nahirapan na siya huminga. Tinanggal niya po yung maskara niya. Doon ko nakita siya talaga yun, yung ex-live-in partner ko po. Kinilala ng biktima ang nanakit sa kanya na si Joel Tan. Wala raw siyang maisip na dahilan kung bakit nagawa siyang sakta ng dating nobyo dahil maayos umano silang naghiwalay Agosto nung nakarang taon. Natigil lang ang pananakit nang nawalan ng balanse ang ex-boyfriend kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para tumakas. Kaswal na naglakad ang suspect papasok ng kotse, sabay takas. Mga bukol sa ulo, black eye at mga pasa sa katawan ang inabot ng biktima. Dito sa loob ng butik ng biktima, nakakalat pa rin yung mga gamit at iba pang damit dahil sa kaguluhan kahapon. Pakiramdam ng biktima ay balak talaga siyang patayin ng kanyang ex. Dahil dyan, desidido siyang mapanagot ito sa batas. Kasama ang mga pulis, nagsampa ang biktima ng reklamong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinubukan naming kontakin ng suspect sa kanyang social media account pero wala pa siyang sagot. Gusto ko lang po pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin. Di ko maisip bakit niya ako gusto patayin. Patuloy na pinaghahanap ang suspect. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At sakaling makaranas din kayo ng pang-aabuso, huwag mangiming magsumbong sa PNP Women and Children Protection Center. Maaring bisitahin ang kanilang Facebook page o tumawag o magpadala ng mensahe sa mga numero sa inyong screen. O di kaya i-dial ang 911 hotline. Maaari ring makipag-ugnayan sa crisis hotline ng National Center for Mental Health. Nalapnos ang 2 estudyante sa Dasmariñas, Cavite at kinailangang operahan. Nasabuyan kasi sila ng ethanol sa kanilang school laboratory. Nakatutok si Oscar Oida. Binentahan ang mukha ng pharmacy student na ito sa tindi ng tinamong lapnos sa balat. Ganyan din halos ang nangyari sa kanyang kaklase. Kapwa sila na disgrasya sa laboratorio ng pinapasukang Emilio Aguinaldo College sa Dasmariñas, Cavite nitong Lunes. Kinailangan silang operahan kanina at nagpapagaling sa ospital. Kwento ng kanilang mga magulang, may aktibidad ang magkaklase nang sumaboy ang ethanol na gamit nila. Aksidenteng na sunog habang nagkakandak ng laboratory sa Emilio Aguinaldo College. At doon ko nga nakita ang anak ko na yung itsura niya, nasunog siya. Masakit siyempre makita mo yung anak mo na ganun yung itsura niya. Dahil sa tindi ng tinamo ng magkaklase, gusto raw ng kanilang magulang na may managot sa insidente. Pinagtataka namin, wala man lang silang police report o any statement, wala pong ganun na pinakita sa amin o sinabi na meron sila. Dapat din ani ng tulungan sila ng mga kinauukulan sa mga gastos sa pagpapagamot sa 2 biktima. Ang gusto lang namin yung mula ngayon hanggang sa yung treatment ba na ibibigay nila para sa mga anak namin hanggang sa dulo po na meron kaming assurance na talagang maibibigay nila sa amin. Sinadya naman namin ang Emilio Aguinaldo College kung saan nangyari ang insidente para hingan sana sila ng pahayag. Pero ayon sa humarap sa amin, walang otorisado sa kanila na magsalita sa ngayon. Pero babalikan nila kami sa oras na magkaroon sila ng opisyal na pahayag ukol sa insidente sa lab. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.
Hindi patas para kay Vice President Sara Duterte ang pagdawit sa kanyang pamilya sa isinasagawang impeachment proceedings sa Kongreso. Hindi rin niya ipinaalam ang bagong reklamo laban sa kanya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang binisita. At nakatutok si Marisol Abduraman. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagdawit sa kanyang pamilya sa isinasagawang impeachment proceedings sa Kongreso. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens. Matatandaang sa pagdinig ng House Committee on Justice, inungkat ang mga bank transactions di lamang ng bise, kundi ang kanyang asawang si Manasseh Carpio. Tugon ng komite, isinama nila si Carpio dahil kasama siya sa isinmiti ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because these are the joint SALN of the husband and wife. And then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Nasa The Hague, Netherlands ang bise at dinalaw ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi raw niya ipinalam pa sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya. Dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. At ang pananaw daw niya sa possibility na ma-impeach siya. Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach. Sabi ni VP, ang kanyang biyahe ngayon sa ibang bansa ay nakalaan sa pagbisita sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa detention facility pa rin sa ICC. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC na ihinto ang ilang singil sa electric bill na pinapasa sa mga consumer. Bukod pa yan sa naunang anunsyo na ihinto ang pagputol sa kuryente ng mga di makabayad at pag-alok ng installment na bayad sa mga mababa ang konsumo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mainit at bahagyang madilim sa karinderya ni Aling Lina sa Maynila. Tinitipid niya kasi ang konsumo ng kuryente para sa kanilang kabuhayan at para sa personal na gamit ng pamilya na doon din nakatira. Hindi sapat, manghiram din po ako, pangbayad. Siyempre kapag hindi mo bayaran, di putulan ka. Ang kalagayan ni Aling Lina sumasalamin sa buhay ng maraming Pilipino na haharap sa pagmahal ng mga bilihin at serbisyo kabilang ang petrolyo at kuryente. Para makatulong sa ating mga kababayan, iniutos ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities na huwag munang magputol ng kuryente sa mga residential at non-residential consumer na hindi makakabayad ng bill mula Mayo hanggang Hulyo. Pwede rin utay-utayin hanggang 3 buwan ang bayad sa bill kung ang konsumo ay hindi lalagpas sa 200 kilowatt-hour kada buwan. Sa kasalukuyang rate, katumbas yan ng kulang-kulang 3,000 pesos kada buwan. Hindi napasok dyan si Aling Lina pero kahit pa qualified, ayaw niyang mag-installment na bayad. Naiipunan lang ako eh. Gusto ko bayaran ko na lang lahat. So ano mas magandang solusyon ho sa problema natin sa mataas na kuryente? Ibaba ang kuryente para mas mababa yung babayaran. Aminado naman ang ERC na pansamantalang remedyo lang ito. Pinag-aaralan rin daw nila ang hiling na ihinto muna ang Green Energy Auction Allowance at Feed-in Tariff Allowance na kapwa ipinapasa sa consumer para suportahan ang renewable energy. Pagdating sa JEA allowance, pinag-aaralan na namin kung may sasapat ng pambayad. Kumbaga po pwedeng ihinto muna
ang pangungulekta at ituloy na lang sa mga susunod na buwan kung matapos na nga itong krisis. At kung gagawin ito ay kung sasapat pa rin ang pambayad do sa mga renewable energy companies na entitled naman do sa kabayaran para sa kanilang taripa na ginagarantiyahan ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na susunod sila sa direktibang itigil muna ang disconnection activities para sa billing period ng May hanggang July. Maaari rin daw mag-request ang customers ng Meralco ng flexible payment. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nabawasan nitong Marso ang mga Pilipinong walang trabaho. Batay po sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, 2,058,000 ang unemployed nitong Marso. Mas konti po yan sa 2,066,000 unemployed noong Pebrero. Sa kabila niyan, bumaba rin ang bilang ng mga may trabaho sa halos 49.1 million nitong Marso mula sa 49.43 million noong Pebrero. Nabawasan din kasi nitong Marso ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa labor force o yung edad 15 pataas na may trabaho, naghahanap ng trabaho o naghihintay na matanggap sa trabaho. Naitala ang bilang na yan sa 51.65 million na mas mababa sa lagpas 52 million na labor force population noong February 2026. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nakitayo na sa Antipolo ang ilang Sparkle Stars sa pagsisimula ng month-long celebration ng Cityhood Anniversary at kanilang Maytime Festival. Ang masayang pagdiriwang sa report ni Diane Locliano ng GMA Regional TV. Sabi nga sa kanilang kanta, tayo na sa Antipolo dahil doon makikita ang mapanghalinang tanawing kay ganda. Pero di lang yan ang binabalik-balikan dahil perfect mix din ng pananampalataya, kultura at ang kasaysayan ng lungsod. Ngayong taon nga, mas naging extra special ang selebrasyon dahil first time na pinagsama ang Cityhood Anniversary at Maytime Festival sa isang month-long celebration. Isa sa highlight, ang Grand Parade kung saan may street dancing, float competition, at Grand Salvo. Pinasaya pa yang lalo ng cast ng afternoon prime series na Born to Shine, na sakay ng Kapuso Float. May hatid na performances sina Zephanie, Olive May, Gea Misha, Naya Ambi, Chloe Redondo, at Michael Sager. Bonus na kilig pa ang hatid ni na Sofia Pablo at Allen Ansay. Kasama rin nila si Kapuso X PBB Collab 2.0 housemate Lee Victor. Bukod sa pagbisita sa dinarayong Antipolo Cathedral o ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, ibinahagi rin ng Kapuso Stars ang kanilang personal experiences sa Antipolo, kung gaano nila na-enjoy ang lugar at kung bakit espesyal ito sa kanila. Coffee shops, restaurants, and before, nung Christmas dito mismo sa City Hall ng Antipolo. Ako naman mga simbahan, especially ito Antipolo Cathedral. Iba pag Antipolo, iba yung vibes pag gabi, pag umaga, pag summer. Naalala ko nung pandemic po noon, pero pumunta ako ng Antipolo para mag-ATV. Siyempre talaga masarap dito yung mga food trip. Isa pa, mababait yung mga tao dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Diane Locliano, Nakatutok 24 Oras. Pagkatapos magpalipad ng Tomahawk missile kahapon, unang beses naman sinubukan sa balikatan ang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan. Sa gitna niyan, sinagot ng Defense Secretary ang mga puna na militarization umano ang paggamit ng dayuhang missiles. Nakatutok si Chino Gaston. Tirikman at nakasisilaw ang araw sa Baway Sand Dune sa Ilocos Norte, kita pa rin ang pagsirit pataas ng dalawang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan Ground Self-Defense Force. Papunta sa isang target, mahigit 70 kilometers ang layo sa dagat.
Pagkatapos ng ilang minuto, tinamaan ng 2 missile ang BRP Quezon, isang World War II minesweeper na ginawang target sa maritime strike exercises sa Balikatan 2026. Nasundan ito ng mga rocket strike mula sa US High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS. Bukod sa Japanese missiles at US rockets, pinuntarya rin ang barko ng mga FA-50 fighter jets at Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Pinatamaan din ng mga kanyo ng BRP Miguel Malvar at Antonio Luna ng Philippine Navy at Canadian frigate na HMCS Charlottetown. Kabilang sa mga nanood ng maritime strike sa Paway, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Ang Pangulong Bongbong Marcos naman, pinanood ang military exercises sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Teodoro, mahalaga ang pagsali ng Japan sa mga baligatan exercises na layong sanayin ang mga sundalo ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihing ligtas ang Indo-Pacific region. This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it. And it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the President for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge and to interoperate and build deterrence for shared threats. 2 Type 88 missiles lang ang pinakawalan ng Japan Ground Self-Defense Force sa kanilang unang salang sa Balikatan 2026 exercises. Pero malaking bagay na raw ito para sa pagpapaigting ng interoperability at sa kanilang pagsali sa mga military exercises sa hinaharap. Kahapon, nagpalipad din ng Tomahawk missile ang US mula Tacloban sa Leyte para tamaan ang target area sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pinuna ito ng grupong Makabayan Coalition dahil ang paggamit ng mga dayuhang missiles at equipment sa Balikatan ay militarization na umano ng bansa. Pero ayon kay Teodoro, matagal na nga raw dapat itong ginawa. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Maghihigpit ang Department of Agriculture oras na ipatupad ang price cap sa imported na bigas. Pati liempo at carrots pinag-aaralan na rin kung pwedeng limitahan ang presyo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ng Department of Agriculture o DA sa Project for Public Market sa Quezon City, naobserbahang nagmahal na ang liempo. 400 pesos hanggang 420 pesos yan kada kilo, pero mas mahal pa sa ibang palengke ayon sa DA. Ang medyo nakikitaan lang talaga natin ng pagtaas is yung pork, which is previously nasa 380, 370. Nananatili ring mahal ang bigas. 35 hanggang 55 pesos kada kilo ang local regular milled rice. 45 hanggang 57 pesos naman ang local well-milled rice, habang 48 pesos kada kilo ang imported well-milled rice. Sobrang kasi ang mahal lahat. Kagaya na? Sa gulay, sa karne, lalong sa bigas. Bawas-bawas sa kain sa labas, parang lahat. Kailangan bawasan para makakain ng 3 beses ang araw. Ano ka napakabigat? Yung 1,000 mo parang 100 lang. Madaling maubos, mahirap hanapin. Inaabangan pa rin kung kailan ipatutupad ang price cap o paglimita sa presyo ng imported rice sa 50 pesos per kilo. Yung MSRP po kasi natin na nasa 43 ngayon, yun ang ating MSRP.
hindi po tayo masyado naging strict at pinabayaan po natin dahil nga po may crisis. Pero ito nga po, pag lumabas po yung price cap, pwede po nating utusan ating mga kapulisan para po i-apprehend. Pero hiling ng ilang retailer, ihanap sila ng murang bigas. Kung tutulungan nila kaming makarekta na kumuha na yung presyong 43 na mabebenta namin ng 50, pwede naman yon. Hindi naman dapat basta gano'n na huhulihin na. Dapat may solusyon muna sila kung paano kami mabibigyan ng paninda na kikita kami sa 50 pesos. Bukod sa bigas, pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang paglalagay ng price cap sa presyo ng liempo at carrots. 380 pesos sa kada kilo ng liempo, 100 pesos naman sa kada kilo ng carrots. Pero tanong ng mga nagtitinda, paano nila maibebenta sa presyong ito kung mataas ang kuha nila mula sa mga supplier? As a way to tame yung inflation po natin is titignan po natin kung maglalagay tayo ng mga price cap sa mga major agri-commodities. Mataas po ng konti yung bigay pa sa amin. Kaya yun, hindi namin masyadong maibaba. Depende, pag mababa, bumaba, kaya naman po. Depende po sa dating po yun. Depende sa size, tapos sa quality. Opo, hindi po namin kaya 100 kasi 140 na puhunan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mababa ang farm gate price ng baboy ngayon kaya kayang ibenta sa 380 pesos per kilo kung magpapatupad ang price cap sa liempo. Okay po tayo sa 380, wag naman yung 470 in some markets. And as of today, ang average is nasa 420 to 430 ang liempo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa ngayon ang 7 Bar Association para sa ASEAN Bar Leaders Summit. Layo ng summit na makabuo ng draft constitution para sa mga minumungkahing ASEAN Federation of Bar Associations. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, kapag nabuo ito, mas mapapadali ang ugnayan sa pagitan ng mga bar organization sa buong Southeast Asia. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo na mahalaga ang ugnayang nito dahil lumalawak na ang mga kinakaharap na isyong legal ng mga bansa. Natalakay din sa summit ang usapin ng Artificial Intelligence o AI. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, bagamat napapadali ng AI ang mga gawain, hindi nito dapat palitan ang mga taong gumagalaw sa hudikatura. Busy as a hands-on mom si Jenilyn Mercado at balak yan isabay sa kanyang gagawing bagong series at bagong music this year. May plan ba sila for another baby ni Dennis Trillo? Makichika kay Nelson Canas. Yes, mag-iingat ka. Yes, sir. Memorable experience for Jenilyn Mercado ang GMA Prime action series na Sanggang Dikit for Real, kung saan kasama niya ang mister na si Dennis Trillo. Kaya ang good news niya para sa fans, magbabalik series si Jen. Habang pinaplansya pa yan, tutok muna daw siya sa pagiging hands-on mom. Nakapag-quick getaway silang mag-anak recently sa Hong Kong Disneyland na request daw ng kanyang bunso. Ngayong summer, busy ang Kapuso Ultimate Star sa pagpaplano ng activities for her kids. Like si Jazz, merong summer class magbabasketball siya. Si Dylan naman, gymnastics. Tapos plano ko siyang i-piano class. Kasi mahilig siya sa mga instruments. So, tatry ko siyang ipasok sa music naman. Si Calix, walang pahinga yun. Talagang nagte-training palagi. Speaking of kids, natanong siya kung may pressure ba na sundan nila ni Dennis ang bunsong si Dylan. At least before she reaches her 40th birthday next year. Meron pa ako talagang isang boy na buo na nasa Texas. So, kung maisipan ko man, siguro siya na lang. Pero sa ngayon, enjoy pa kasi namin si Dylan. Gusto pa namin siyang tutukan. Mas maganda nakafocus kami sa kanya. Kasi yung mga kuyas niya, mga binata na... Isa pang paglalaanan ng panahon ni Jenilyn ay ang pangako sa sarili na hindi niya pababayaan ang love niya for music. Pa rin ako tapos mag-recording. Meron pa akong 2 songs na kailangan i-record. So ngayon yun muna. Nakapag-shoot na pala kami ng music video a few weeks ago. And yun, abangan nila. Ay, may surprise. May surprise. Abangan nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.
Pinangangambahan na rin ang epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa sektor ng edukasyon. Karamihan kasi ng mga inilikas ay nananatili sa mga paaralan. Mula pa rin sa Kamalig sa Albay, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, mahigit 20 classroom dito sa Kamalig, Albay ang ginagamit para sa mga evacuees. Ayon yan sa Department of Education. Kaya kung magtagal ang pag-aalboroto ng Mayon Volcano at umabot hanggang pasukan, tiyak na apektado ang mga mag-aaral. May naglalaba, nagsasampay ng mga damit, nagluluto, naghuhugas ng pinggan at natutulog. Hindi na aakalaing paaralan pa ang Bariw Elementary School sa Kamalig, Albay. Dito inilikas ang mahigit 100 residente ng Barangay Kirangay na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Nung Enero pa sila nandito at nadagdagan ng halos 30 evacuees matapos ang ashfall nitong Sabado. Ayon sa Philippine Space Agency, kasing laki ng kalahati ng Quezon City ang lawak ng mga lugar sa Albay na napinsala ng ashfall. Wala man sa danger zone ang bahay nila, ayaw pakampante ng senior citizen na si Elsie at 84 anyos niyang nanay na mahina na ang tuhod at hindi na nakakapaglakad. Kaya lumikas na sila para sigurado. Grabe yung takot ko Ako, pwede man akong magtakbo hindi. Ay, yung mama ko, di barang pwedeng iwanan, kakargahin. Hanggat buhay pat malakas pa ako. Aanuin ko pa talaga siya, alagaan ko. Wala namang iba. Sinaawa ako sa mama ko. Walang iwanan. Walang iwanan. Hiling niya, mabigyan ng wheelchair ang nanay niya para hindi na sila mahirapan lumikas kung magbuga ulit ng abo ang Mayon. Si Mary Ann naman, sa inilatag na karton sa classroom natutulog kasama ang 7 anak, kabilang ang wala pang 1 buwan na sanggol. Hindi yun naman po pwedeng mag-stay din sa bahay pag ganun po. Naligo na sila sa abo. Natatakot din. Nangangamba. Nahihirapan po. Pero wala naman po kami magagawa. Sa Tagaytay Elementary School, puro evacuees din ang isang gusali. Ayon sa Department of Education, nasa 24 na classroom sa bayan ng Kamalig ang ginagamit para sa mga evacuee. If ever, hanggang June sila doon. Yung dito kasi sa Tagaytay, may isang building dyan, hindi naman talaga ginagamit. Kaya okay lang naman dyan yung anuling. Na problema lang kami doon sa Kirangay. Pero sana hindi na lumampas ng June. Kasi pag lumampas pa ng June, yung mga estudyante, apektado talaga. Sakaling abuti ng pasukan ng mga evacuees sa Bariw Elementary School, baka ilipat sila sa Barangay Bungabong. Sa bayan naman ng Ginubatan, wala pang inililikas. Pero kung itataas sa Alert Level 4 ang Mayon at palawigin ang danger zone hanggang 8 kilometers, nasa 25,000 individual o 5,000 pamilya ang kailangan ilikas. So may evacuation plan na rin po kaming nakaprepare. So nakalatag na po kung aling barangays ang ilalagay sa mga evacuation centers and schools po. May mga evacuation center kami na existing ngayon, pero hindi po yun enough. Magtatayo na naman tayo ng mga yung temporary learning shelter. So syempre hindi doon komportable yung mga bata. Hiling nila sa national government, tulungan sila sa relocation, housing at evacuation para long-term ang solusyon. Ang Department of Education nag-mobilize na ng 3.75 million pesos para sa emergency cleanup at clearing funds sa higit 100 paaralan sa Albay na apektado ng ashfall. May libo-libo rin daw silang nakalaan na learning at safety supplies. May psychosocial interventions din silang isasagawa para matulungan ang mga mag-aaral na apektado ng ashfall. Mel, ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ng low-level intermittent volcanic explosion sa Mayon kaninang madaling araw. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Mel. Ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Bea Pinla. Kasado na po ang seguridad sa Cebu para sa ASEAN Summit na magsisimula na bukas. 2 state leader na ang inaasahang nasa Cebu ngayong gabi. At nakatutok live si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan.
Maayong gabi, Vicky. Isang araw na lang at bibida na ang Pilipinas sa pag-host ng 48th ASEAN Summit at related meetings na gaganapin dito sa Cebu. Seguridad ang kabilang sa mga tinutukan, lalo't dahil kabilang ang mga heads of state o leader ng mga bansa sa mga dadalo sa ASEAN Summit dito sa Cebu. Kasado na yan ayon sa tagapagsalita ng Central Visayas Regional Police. Bago pa man ang pagdating ngayong gabi ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., Sultan ng Brunei Darussalam na si His Majesty Haji Hassan al-Bolkiah at ASEAN Secretary General Dr. Kau Kim Horn, may mga kalsada pang isinara ng 15 hanggang 30 minuto para sa convoy ng mga dadalo sa summit. The lockdown is a measure to ensure na mas maigsi pa nga yung pagdaan ng ating mga convoy package, no. We have to provide a convoy package suitable for each head of state according to their requirement. 2 pang heads of state ang darating dito sa Lapu-Lapu City bukas. Habang konpermado namang dadalo lahat ng heads of state mula sa 11 miyembro ng ASEAN sa ASEAN Summit Leaders Meeting sa Biyernes, May 8, maliban sa leader ng Myanmar. Kakatawanin siya ng kanilang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs at ang ilang SOM leaders. We are guided by the leaders' decision, the representation of Myanmar status. Inaasahang tatalakayin ng ASEAN leaders ang energy security sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. The purpose of the summit is for the leaders to discuss the ways forward, lessons learned, and identifying concrete measures. Dahil sa ASEAN Summit ay pinalawak pa ng Malacanang ang ipinatutupad na special non-working holiday mula sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova, saklaw na rin dito ang lungsod ng Mandaue at Cebu City. Kasalukuyang umiiral na rin ang gun ban sa buong probinsya hanggang sa May 10. Vicky, panawagan ngayon ng mga otoridad sa publiko na sundin ang lahat ng mga ipinapatupad sa ASEAN Leaders Summit. At sa may mga flights ngayong gabi at bukas, panawagan ng mga otoridad na magtungo sa paliparan ilang oras bago ang nakatakdang flight. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mga kapuso, nasa albay na po ang team ng GMA Kapuso Foundation, dala ang mga tulong na ating pamamahagi roon para sa mga naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kanina, binisita ng team ang ipinatayong Kapuso Classroom sa Barrio Elementary School sa bayan ng Kamalig. Nagsisilbi itong kanlungan ng mga lumikas na residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Namahagi tayo sa mga guro roon ng mga sabon na magagamit panlinis sa mga silid-aralan at mga disinfectant spray. Bukas, mamimigay tayo ng relief goods ng mga KN95 mask, tinapay at tubig sa mga apektadong residente sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Rumampa pauwi sa kanyang hometown si Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Pinasyalan niya ang historical landmarks sa tinaguriang Land of 1,000 Colors, pati ang mga pasyalang perfect bisitahin ngayong tag-init. Tara na sa Quezon at mag-sparkle under the sun! I am Maria Atisa Manalo, representing Quezon Province. Hello mga kapuso! Ngayong araw, excited akong umuwi sa aking probinsya, Quezon Province. Kaya samahan niyo ako from Quezon City to Quezon Province. Tara! Parang 10 taon na nung huli ako makapunta ng Mauban. So excited akong makita kung gaano kalaki ang pinagbago. Makita yung beach. Perfect for summer. Hindi pa ako nakakapag-beach. So ito ang una kong beach. Happy ako na sa Quezon.
Touchdown, Mauban, Quezon. At narito tayo ngayon sa Rizal Hill Park. Malimit ako umuwi talaga ng Quezon. Bumibisita ako sa Dolores para bisitahin yung lola ko. So, nung dumaan tayo, nung alam kong nasa Quezon na tayo, ramdam ko, nakauwi ako. Sir Lex, bago po ito naging monumento ni Dr. Jose Rizal, ano po yung nandito noon? Noong July 14, 1928, nahiwalay na po itong Calvario. Hindi pa siya tinatawag na Rizal Hill Park. Noong panahon ng mga Espanyol, madaming religious activity na ginagawa po dito. Nagkaroon din po dito ng guard post ng Espanyol, American at Philippine Constabulary, saka po Japanese Army. July 14, 2011, declared by the National Historical Commission as historic site dahil tayo lang naman po ang mayroong pinakamataas na monumento ni Rizal sa buong Pilipinas. Binansagan mang bundok ng Kalbaryo, pero patunay ang lugar na ito na sa kabila ng mahabang pinagdaanan ng mga taga-Mauban, sila ay nananatiling matatag. Hindi nagbago yung warmth ng mga tao. Kahit hindi ako umuwi doon sa bayan ko mismo, I'm home. Okay guys, after natin gumala sa bayan ng Mauban, now it's time for our main adventure. Let's sparkle under the sun. Let's go. Nakakatuwa kasi last ko na nagpunta ako sa Cagbalete 10 years ago. Pagbalik ko, ganun pa rin kaganda yung dagat. Kulay blue pa rin siya, kulay turquoise pa rin siya. Ganda ng kulay, oh. Turquoise. After almost an hour of boat ride to Cagbalete Island, I'm finally here in Yang Inn Sandbar. Isa rin sa sikat na destinations dito ang San Jose River. Perfect for sightseeing at kung gusto nyo lang mag-chill. At habang binabaybay natin ang kahabaan nito, napapaligiran tayo ng makakapal na bakawan o mangroves. Indication po yan na healthy ang paligid. Pinakagusto ko yung San Jose River. Kasi ako, mahilig ako sa fresh water. Gusto ko yung tahimik, calm. Quezon is a huge place. May mga public transport. Talaga kung gusto magbakasyon, when you get here, sobrang iba, disconnect talaga sa lahat ng nakasanayan mo kasi nature. After whole day ng activities, nakakagutom. At kung signature dish lang din naman ng Mauban ang pag-uusapan, ito ang di dapat palampasing matikman. Pahingi nga ng tininghi. Kasama ko today si Ate Rosette para turuan ako ng kanyang recipe ng tininghi. Kailangan pong pagsama-samahin po muna natin yung mga rekado. Matamis na yung amoy. Ibig sabihin po ba nun malapit na? Pag medyo brown na po yung kulay ng nyog, pwede na po natin tikman siya. Ay naman, masarap. Sarap na. Kanina po hindi. Looks good. Tapos na ang aming tininghi ni Ate Rosette. Masarap, di ba, Ate Rosette? Oh. Tikman nyo. Ayaw nyo. Pinaka natuwa ako na matuto ako ng bagong recipe. Mahilig kasi ako magluto. Sarap ng luto ko. It's reconnecting back to what actually matters. I saw families and friends hanging out and we often forget na yung time ng summer, ng bakasyon, yun talaga yung time na mag-reconnect sa pamilya. Mabilis akong bumalik sa kung saan ako galing. To me, we're all people, we're all the same. So it's not hard for me to get back to my roots of
just being here. Para sa 24 oras, ako po si Atisa Manalo, reminding you to sparkle under the sun. Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano ng kalahating bilyong piso. Base anya yan sa documentation na galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanumalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanumalya o manong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Oh, hindi kasama 'yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin 'yon. So Kasi galing mismo 'yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi, kasi pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanyang request. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta pero wala pa siyang sagot. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunos dili na bumate, yung iba hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment. Natanggalin mo yung pangalan ko dyan dahil hindi totoo yan. Ito yung aking depensa. At nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit, pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa North Cotabato may sinagawang rescue. Ang kanilang sinubukang iligtas isang natrap na agila.
Ang jogging session ng mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa Kidapawan, North Cotabato na uwi sa rescue operation. Nang makarating kasi sila malapit sa BJMP Material Recovery Facility, may narinig silang tunog. Parang pagaspas ng ibon. Tapos nung tiningnan namin dito sa my left side, may natrap na ibon. Iba yung feature ng mukha niya, parang eagle. Hinala ni na Joy, matagal nang natrap doon ng ibon. Siguro may kinuha na prey, tapos di na niya alam paano lumabas. Dito na raw nila ito ni-rescue. Wala raw tinamong sugat ang ibon. Ay, ano na pre? Eagle pre? Pero, Nanghihina siya, tapos hinihingal siya. Yung ibon po is nasa custody na po ng DNR. Tapos pag recover na siya, i-release na po siya back to the wild po. ang ibong na-rescue ni na Joy, isang Philippine Serpent Eagle o Spilornis holospinus. Sila ay mga medium-sized raptor na endemic o makikita lamang sa mga isla sa Pilipinas maliban sa Palawan. Kulay brown ang kanilang mga katawan na may mga puting batik-batik. Kapansin-pansin din ang kulay dilaw na mata nila. Pero bakit kaya sila binansagang Serpent Eagle? Mula rin sa kanyang pangalan ay isang uri ng agila na kumakain ng mga ahas, ng mga palaka, ng mga maliliit na hayop tulad na rin ng mga daga. Least concern ngayon ang conservation status ng mga Philippine Serpent Eagle sa IUCN Red List. Gayunman, kailangan pa rin silang alagaan lalo't nababawasan na rin ang kanilang populasyon. Kaya sakaling makakita rin kayo ng isang natrap na Philippine Serpent Eagle, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Ang Philippine Serpent Eagle ay protected sa ating batas. Ito ang RA 9147 o ang Wildlife Act. Pinagbabawal po ang paghuli, ang pag-alaga. Samantala, sa Barangay Lamlahak sa Lake Cebu sa South Cotabato, ito naman ang na-rescue, isang kwago. Ano kaya ang nangyari sa kwagong ito? Kuya Kim, ano na? Ito ang kwagong na-rescue kamakailan ng isang residente sa isang palayan sa Barangay Lamlahak, Lake Cebu, South Cotabato. Ang naturang kwago, isang eastern grass owl, itinurn over sa DNR Soc Sargent. Base sa kanilang pagsusuri, may sugat ito sa kaliwang pakpak. Hinala nila, tinirador ito. Agad namang ginamot ang kwago at nilipat sa DNR 12 Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat. Paalala naman ng DNR sa publiko ang pangangalaga sa ating wildlife at tikasyaman, responsibilidad ng bawat isa sa atin, lalo't napakalaki ng papel nila sa ating kalikasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Itinanggi ni Congressman Leandro Leviste ang mga aligasyon laban sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Giit ni Leviste, walang basehan at hindi totoo ang aligasyon ni Recto na inalok sila ni Leviste ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo noong 2025 elections ang misis niyang si Vilma Santos Recto. Itinanggi rin ni Leviste na naghanda siya ng 400 milyong piso at pinakiusapan si Recto na suhulan ang mga kalaban niya sa politika para mapaatras ng kampanya. Sa isang social media post, hinamo ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman na raw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala pang tugon si Recto sa pahayag ni Leviste. Matatanda ang isiniwalat ni Recto ang kanyang mga aligasyon matapos akusahan ni Leviste na sangkot umano sa korupsyon sa DPWH si Recto at Congressman Edwin Guardiola. Itinanggi yan ni Recto. Pinagbibigyan na ang mga kongresista ng kopya ng Justice Committee report kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng sesyon kanina ng Kamara, tinukoy ang committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Inutusan ng House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng kongresista para kanilang mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately
Furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa pulong nila kanina na 90 to 95% ng 69 na Lakas congressmen ay boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sa pahayag ni VP Duterte na tila sure na ang Kamara sa kalalabasan ng impeachment, sagot ng ilang kongresista. Baka may alam siya na hindi natin alam. Siyempre, hintayin natin na magkaroon ng discussion sa loob ng plenaryo. Although, ang alam ko, the House leadership is optimistic about the proceedings. Lalong-lalo na sa nangyari sa Committee on Justice na unanimous ang naging boto. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinisilip na sa cast ng The Master Cutter ang first few episodes ng kanilang serye bago pa man yan ipalabas sa GMA Prime this May 11. Ano kaya ang reaksyon ng bidang si Dingdong Dantes? Makichika kay Aubrey Carampel. On point ang tailored look ni Dingdong Dantes nang lumampa sa grand video launch ng pinakabagong GMA action drama series na The Master Cutter. Sa pagbabalik ni Dingdong sa GMA Prime, gaganap siya bilang si Atoy na isang tailor o sastre by day at elite bounty hunter by night na tinagurian ding Master of Disguises. Ang bonggang media launch dinaluhan din ng powerhouse cast kasama sina Max Collins, ang kapuso child star na si Shena Stevens, Shuve Etrata, Joe Berry, Paulo Contes, Max Eigenman, Tonton Gutierrez, Rio Locsin, Charlie Fleming, Ketchup Eusebio, Anthony Constantino, Prince Carlos, at Polo Ravales. With the Master Cutter Director, Dominic Zapata, dumalo rin si GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Chingsi, at iba pang opisyal ng GMA Network. Kasabay ng grand media launch, ang special preview ng The Master Cutter na pinanood ng cast, production, creative team at miyembro ng media kung saan ipinasilip na ang pilot week ng Kapuso Prime series. Sabi ko, wow, parang hindi lang siya action, hindi lang siya spectacle, but grabe yung puso nung series. At the heart of Master Cutter really is a father and son story. It's a story about a modern family. Diba? It's a father and daughter story. So, makikita mo rin dito yung interesting characters ng lahat ng tao sa barangay. At ang saya lang panoorin ng sabay-sabay. Gagampanan ni Max si Elaine, ang love interest ni Atoy na isang preschool teacher sa isang isla na close to home para sa aktres dahil minsan na rin siyang naging island girl. Ma-action at makikita mo rin yung kagandahan ng Pilipinas. Yun yung maganda kasi nasa Netflix na kami, will be shown around Southeast Asia. So it's so exciting and nakaka-proud. Other countries will see the beauty of the Philippines and the story is exciting. When may comedy, drama, there's really something for the whole family. Reunited naman sa serye si Dingdong at Paulo, nagaganap bilang kanyang main nemesis na si Red. Mas okay kasi hindi kami nagkakailangan eh. May mga times sa, pag
susuntok ka, hindi ka takot maka-aksidente. Kasi you know the guy. Ilang fight scenes na pinagdaanan namin dalawa with Atlantica. Doon pala, Atlantica pa lang. So, mas confident ka. Muli rin niyang makakasama ang Sparkle Child star na si Shena. Abangan yung mga thrilling scenes ng action. Tsaka excited na po ako na lumabas po to sa Netflix. Habang dream come true naman for Joe ang magkatrabaho si Ding Dong. Grabe, naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya yung ating primetime king. Sa May 8 mapapanood na ang The Master Cutter sa Netflix at sa May 11 naman sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Habang nagpapaulan ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, lumakas naman ang bagyong nasa labas ng PAR at may chance na ring tumbukin ang ating bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ang sentro ng tropical storm na may international name na Hagupit sa layong 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Pakanluran ang galaw nito ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. Ay sa Pag-asa, posible pa rin ang unti-unti nitong paglapit at nakikitang papasok sa PAR maaaring Biyernes ng gabi o pwede ring abutin ng weekend. Sakaling matuloy, tatawagin ito sa local name na Kaloy. May chance ang lumapit o tumikit yan sa Eastern Visayas o sa Eastern section ng Luzon. Bukod dyan, may isa pang posibleng mamuong sama ng panahon sa susunod na linggo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Yung low pressure area sa loob ng PAR, namataan 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa ang tsansang maging bagyo pero patuloy na magpapaulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, mataas na ang tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pati ang Bicol Region, kabilang ang ilang bahagi ng Albay, kung saan patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Posibleng magpatuloy ang kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon at gabi. Kasama na rin sa makakaranas niyan ang ilang bahagi ng Ilocos Region. Sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan pero maging handa pa rin sakaling may bigla ang thunderstorms sa hapon. Sinagot ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na nakakuha umano siya ng kalahating bilyong pisong allocable. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya? Tinawag din ni Marcoleta na pailalim na pag-atake ang mga pahayag ni Lacson. Gaya ng pagsabi nito na nagkabukulan ng dumaan sa Commission on Appointments si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ako rin nanghingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.